Franchisors, franchisee, and business owners are truly driven and passionate to strive for success. Hello everyone, my name is Jericho, together with Fonzie, Sheila, Jetro, and Elaine. Today, it is our privilege to meet the owner slash franchisor of Little Tokyo Milk Tea Business. So let's go! Hi everyone, my name is Jericho and I am with Sir JP. So, hi Sir JP. Good morning. By the way, I'm JP Gonzalez. I'm the part owner of Little Tokyo Milk. So, Sir JP is the owner of Little Tokyo Milk Tea. Uh, where can we locate your place? Here sa yung pinaka main branch namin is located at Marianito Street, Gulod, Novaliches, Quezon City. Okay. So sir, can you give us a brief background po about Little Tokyo Milk Tea? Actually, Little Tokyo is binuo namin yan ng friend ko, si Brenda. Way back 2019, before the pandemic came here sa bansa natin. Nabuo na si Little Tokyo. Ang unang branch namin is itong si Marianito nga, which is located sa Marianito Street sa may RP Kulot, Quezon City. Then, nag-start yan dyan sa bahay na yan, sa Little Tokyo, Marianito. Then, after that, naano na siya, parang nadagdagan. We try to parang venture sa mga call center companies like Teleperformance. Then the following, after the Marianito, we opened the second branch namin sa Vertis North EDSA. Then after that, sunod-sunod na nag-open yung sa Teleperformance branches. We have parang SM Fairview, Terraces, and along South, meron din kami Teleperformance. Then we start the franchise business. So parang ang aming first franchisee is yung friend ng husband ng best friend ko, which is si Brenda nga. Naglagay siya ng branch sa Soldiers sa along South area. Then yun na, sumunod na parang hanggang sa parang we run Little Tokyo, parang we have 14 branches right now. So ano po yung mga naging challenges nyo ni anong business partner nyo? Especially dumating po yung pandemya, ano po yung mga naging balakid dun po sa business nyo in terms hanggang pre-pandemic to post-pandemic po? Actually, the first year namin, since 2019 kami nag-open 2019. So, sobrang lakas. Parang unlike nung yung Vertis North Ed sa branch namin. Before, parang shifting yung shifting yung mga staff namin. Parang in one area, parang we have 8 to 10 staff. Then, yun nga, parang hindi sa inaasahan, parang si pandemic is dumating. COVID-19 is dumating. So parang sobra from yung net income namin dati is parang bumagsak siya into half. Na parang hindi na namin kayang i-sustain yung ganong kadaming staff. Kasi in one branch parang we have four staff. Tapos syempre yung mga operating expenses noon, yung head expenses, parang sobra. Then dumating nga yung time ng pandemic, humina rin talaga. Sobrang humina yung milk tea business nung time na yon. Then, after nun, parang we've tried na parang i-cut off yung mga tao. Kasi parang since parang iba parang more on deliveries lang naman kami, wala kaming time doon. Yun yung mga isang strategy namin. Tapos parang syempre may mga branches talaga na hindi nakasurvive. Kasi parang
may pinaran kami na, let's say, para sa Lagro branch namin. Big example yun. Nag-run si Lagro branch for 1 year. Kasi parang nag-o-open pa rin kami ng mga branches ng 2021, even pandemic. Nag-o-open pa rin kami. Pero dumating talaga yung time, alam mo yun, parang kailangan namin mag-close ng store. Na kasi sobrang laki na nung expenses namin sa specific store na yun. Paano nyo po na-utilize ng maayos yung pag-operate ng business nyo since pandemic hanggang katapusan? And ano po yung, paano nyo po siya nalampasan hanggang sa, until now? Ano po yung mga naging way nyo para magawa ng paraan yung mga businesses na nag-close and yung mga businesses na na-continue nyo pa rin po? Yeah, first yung ginawa nga namin, nag-cut off kami ng empleyado. Kasi sa tingin naman namin yung operation hours nito, then yung sa income na generate nito sa loob ng isang araw, kakayanin siya ng 2 tao lang. So, ang ginawa namin, yung mga talagang mix, may mga staff talaga kami na parang hindi kaya pumasok ng mga time. So, in-spread out namin yung mga staff. Yung mga iba talaga tinanggal namin. Then, yun, parang sobrang focus kami sa inventory management no, na parang wala dapat masayang. Kasi parang per cup niyan is parang malaking halaga. Kumbaga parang nalulugi ka na nga. Tapos ang tawag dito, malaki pa yung waste percentage natin. So parang right that time, ako yung nag-focus sa talaga operation ng store. When did you decide po na mag-franchise na ng business nyo since after ng mga challenges na nangyari, after ng mga nagawa nyo mga solutions para maka-cope up dun sa situations nyo, especially during pandemic, ano po yung nagbigay sa inyo ng idea to driven na makapag-open for other people na mag-franchise ng business nyo? Kasi unang-unang hiniwala kami sa brand namin. Kasi Little Tokyo is, alam naman natin na pag sinabing milk tea, napaka-commercialized. Parang anywhere, parang you can buy the flavor, even sa palengke may mga flavor. Ano yung tanong mo, ano yung parang yung nag-drive sa amin to open Little Tokyo for franchise. Yun nga, so sabi ko sa kanya, naniniwala kami sa product namin. Kasi if you're going to check the product that we have, the product line that we have, is sobrang napaka-common. But the thing is, binabalik na yung sabi yung cheesecake namin. Yung cheesecake kasi namin is own blend namin. So parang bestseller talaga namin, own blend. Parang kumbaga siya yung naging bread and butter namin. Kumbaga parang ang daming tao na parang pupunta sa ibang milk tea shops. Then kapag natikman nila yung sa amin, so parang sabi na iba yung lasa. Even until now, yun yung sinusustain namin. Then, ayan, nagdagdag kami ng mga ibang food. Parang we have the burgers, corn dogs, churros, and fries. And right now, parang this same year, kaka-launch lang namin mga cold brews namin, yung mga coffees namin. Congratulations po. So, tatanong ko lang po, ano po yung mga ginawa niyong way para makapag-generate ng capital niyo para po makapag-start ng business niyo na Little Tokyo Milk Tea? Ano po yung lumapit po ba kayo sa mga microfinancing institutions or mag-loan para makapag-start up ng business niyo na yung milk tea niyo po? Ano po yung ginawa ninyo? Actually, kasi kami nung friend ko is parang may goal kami eh. Gusto namin, before kami tumungtong sa age of 40, is nasa na kami, kumbaga parang kahit paano stable na kami. Parang hindi na kami nagtatrabaho ng parang 8 hours in a day. Parang yung, yung common yung stereotype na papasok ka sa trabaho ng 8 to 5. Regular employee ka, mag-aantay ka ng sahod, mag-aantay ka ng ano. So parang kami yung goal namin. Parang we want na parang kahit paano, before kayo mag-age ng 40, establish na kami kahit paano. Then yung goal din namin, parang before kami mag-40s, parang kahit paano, nakakatulong na kami sa mga working student. Kasi nag-start na kasi Little Tokyo, puro working student yung mga empleyado namin. So, nag-ipon kami. Pero kasi noong that time na yun, nag-start si Little Tokyo is nasa abroad ako. Nasa Middle East ako for 8 years. So, parang yun yung kung ano yung meron kami ngayon, parang yun yung ginamit namin, yung nag-ipon ko. Then at the same time, yung friend ko, pero hindi maiiwasan na parang katulad nga nung, iba ng pandemic, is parang nagkaroon ng shortage kahit paano. So, parang dumating kami sa,
nag-loan kami. Pero hindi naman siya ganun kalaking loan. Parang, kumbaga parang, kasi gusto lang namin i-sustain talaga eh. Kumbaga parang, nagkukulang na kami sa ganitong part kasi nga, because of the pandemic. So, nag-try kami na, nag-loan kami sa bank namin. Pero, hindi ko siya ina-advise na parang, kapag business kasi parang mag-loan ka, kasi papaiputin mo, unless sobrang laki siguro, pwede. Pero kapag yung maliliit, small business lang katulad namin, hindi siya advisable para mag-loan. Kasi yung interest kung mga parang yung kikitain for the certain month, is doon lang di mapupunta. Pero yun nga, parang way back to your question mo, nakapag-open kami ng Little Tokyo because of the, namin, yung earn money namin. Okay po. So, ano naman po yung naging strategies nyo para ma-maintain nyo yung consistency nung brand, nung mga products nyo, especially yung milk tea at saka po yung nakilala sa inyo na yung product na cheesecake. Ano po yung naging standards nyo? Ano po yung ginawa yung process, yung strategies para yung consistency niya? Actually, yung consistency ng product is parang, parang ibibigay ko yung crown, baga, sa friend ko, si Brenda. Kasi, start ng Little Tokyo, nandyan siya. As talagang umattend siya ng mga seminars, ng mga, parang, yung tawag dito, mga nag-seminar talaga siya, nagpula lang, mag-test na siya eh. So, parang lahat ng mga suppliers, pag may mga suppliers sa mga event ng suppliers, pinupuntahan niya talaga yan. Tapos, nakafocus siya talaga. Kaya siguro ako tumabay ng ganito. Kasi ang tawag dito, nung way back 2020, halos lahat ng milk tea shop sa Pilipinas is napuntahan namin. At lahat tinikman namin yan. Kung nagkakaroon kami ng comparison, kapag ito, for example, itong brand na to, ay hindi, mas masarap tayo siya. Alam mo yun, parang ganon. So parang hanggang ngayon, nag-aano pa rin kami. Kumbaga parang nag-research pa rin kami, hindi tumitigil. Pero dun sa brand na nakilala kami, dun sa parang yung cheesecake or yung old brand namin na nakilala namin, ini-stay pa rin namin yun. Pero with the twist of enhancement pa rin. Kaya ayun, parang hindi siya dapat matapos yung research doon tungkol doon sa product. Kasi kumbaga masarap na siya. Pero pag may nalaman ka pang iba na pwedeng i-add, masasarap pa siya. Yun. So, gaya po nung nasabi niyo na until now, ginagawa niyo pa rin po ng research para po for development of your product and your business itself. Ano po yung mga assessment niyo para masustain pa yung business niyo up until now na nakikita naman natin na sobrang patok niya and maraming gusto mag-franchise ng business ninyo. Ano po yung naging assessment ninyo? Assessment namin doon is parang kumbaga para ma-maintain kasi diba, parang you're asking how, parang namin assess to maintain. Yun, parang hindi lang kami nag-stick dun sa isang brand namin. Kumbaga parang nung time na inopen namin sa Little Tokyo, milk tea. So milk tea is parang na siya, kumbaga parang nandyan na siya, kilala na siya. So kailangan namin mag-add up. Kaya dumating kami sa point na nagdagdag kami ng food. Kasi before talaga, more on milk tea lang wala kaming food na ino-offer. So parang yun nga, parang nag-research kami, yes, something different. Parang nagkaroon kami ng black bun, black burger. Pero the burger is parang silvering Angus talaga siya. Parang hindi siya, parang budget siya. Pero the quality of product, kasi yun yung binabalikan yan. Nagdadagdag kami ng mga food. For example, first na nilagdag namin is yung burger namin, yung real Angus burger namin. Then after that, the corn dogs, churros, fries, kumbaga parang gano'n. Then right now, this year, nag-add kami ng mga cold brews. Kumbaga parang hindi natitigil lang dun sa isang yung sa isang product na parang milk tea. Kasi parang makapagsawaan na kami, diba? So parang milk tea. So after that, nagdadagdag pa kami. Kasi alam naman namin na yung percentage growth, percentage rate ng milk tea namin. Ayun. Okay po. So, ano naman yung support na binibigay nyo para po dun sa mga franchisers ng business nyo? Up until now, nasasabi nyo po ba na yung performance ng main branch nyo is equal to your franchisers businesses? Ano pong masasabi nyo? Actually, before kasi na may mag-franchise sa amin, kasi ganito yung process namin. The franchisee, yung ipa-franchise lang sa amin is the name and the product of the store. Then, i-help namin siya na maghanap ng location. Once na may target location na siya,
i-ocular namin yun. Then parang we will make a assessment and suggestion dun sa franchisee namin. Then once na mag-agree siya doon, okay naman. So mag-start na ng construction ng branch niya. The marketing support from day one hanggang ngayon is nandun pa rin yung support namin. If you're going to check the pages that the mga franchisee namin is parang yung best friend ko kasi siya yung parang art director namin. So siya yung mga nagpo-post ng mga promos. Then after that, pag may mga suggestion kami ng mga promos na gagawin namin sa mga company-owned branches namin, sinishare namin yun sa mga franchisee namin kung gusto nilang i-adapt. So, binibigyan niyo po ng ideas ng mga promotions and mga posters para po sa mga other franchisers ninyo. Yes. So, ano po yung nag-inspire sa inyo na mag-come up ng business na parang, ito na yung time na kailangan ko ng this time I have to make my own business. I have to settle down at the same time. Meron pa rin pumapasok sa akin ng mga incomes. Ayun, yung katulad yung sinabi ko kanina, ang goal namin ng best friend ko, parang since college, is to work. Pero kasi sobrang nakapagod na kami, na parang, alam mo yun, from Novaliches to Makati, na travel namin yan, na parang 8 hours, as parang, ang travel time namin is parang total 6 hours, alam mo yung gano'n. So parang gusto lang namin yung yun nga, parang before mag-age ng 40, parang kailangan kahit paano establish na tayo. And parang in return, nakakatulong na rin tayo sa mga, alam mo yun, sa mga working student. Kasi yung talagang idea namin, parang working student, yung mga gusto namin po yung mga staff. Tapos, yun nga, parang kailangan establish na kami before at age of 40. Tsaka, alam mo yun, kahit paano, yung parang nasa bahay lang kami. Hindi na kami bumabiyahe. Yung parang gano'n. Yun yung nag-inspire sa amin to put up a business. Actually, after Little Tokyo, mayroon pa kami mga online store, mga damit naman, as nag-try kami dyan. Then, right now, ako, nag-venture naman ako sa construction company. But si Little Talk, kasi alam na namin si Little Talk established na siya eh. Nandiyan na siya. Kumbaga parang konting guidance na lang sa mga staff. Mag-work na siya. Kasi for almost 5 years, umaandam na siya. Kaya parang for me, as a entrepreneur, parang for me, it's parang time naman to venture to another industry, which is construction. Gaya po nung nasabi niyo na you want to venture for other type of businesses naman, which is the construction. Bago niyo po na put up yung business ng milk tea shop niyo, ano po na yung mga naisip niyong business ideas at saka na nabalak niyo sanang gawin tapos hindi sabihin na natin na hindi nag-succeed. Dami. Sobrang dami. Gusto ko lang car wash. Totoo din. Kasi actually, kung nakita niyo yung yung area namin dyan sa Little Tokyo, Marianito, isa siyang buong space. Parang nakausap ko rin yung may-ari yan before. I-rent ko na sana siya yung buong place na yon to put up parang ako na magpaparenta ng buong space. Sa baba is car wash. Then, taas niya is spa, and parang mga nail arts. So, all about, parang siyang salon. Yun, until now, yun pa rin yung goal namin ng best friend ko. Kasi gusto namin although nagkaroon na siya ng ibang business, nagkaroon na siya, kung mapapadaan kayo sa may Samson Road, sa may papuntang, I forgot, Silanganan, may Fab Nails doon, kanya yon. So yun, parang yun yung goal talaga namin, magkaroon kami ng malaking space for spa and salon. Then, sa baba niya car wash, yung mga food stall. For your future plan for Yes, future. yes. Last question ako. Magkano po yung pag yung business niyo kapag fina-franchise po? Yung namin, hindi pa kasi ako nakakapagpagawa ulit ng hindi pa ako nakakapag-compute. Pero dun tayo sa standards, 120 package na yon. Parang one-time supply ng mga product, then yung mga materials niya, yung mga equipments niya, is kasama na siya doon. Then, we don't, di kami nanginginig ng royalty fee. Meron lang kaming parang 50,000 renewable. Renewal fee after 2 years.
Included na rin po ba doon yung pag-support for staffs, pag-training for them para in order sa kanila kapag nilagay na sila sa original na operation? Yes, yes, yes. Kasama na yun doon. Depende yun kung gusto ba ni franchisee kami yung maghahanap ng staff for them or meron silang i-recommend na staff na ipapatrain sa amin. Okay ba? Yan lang. Maraming salamat po. Thank you. Thank you, thank you. Hi guys! Nandito ko ngayon sa Little Tokyo Building sa Labasado Pinit sa Marianito RP at kasama ko sila Sheila at si Fonzie. Hi, B! Hi! 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 So, nag-order kami ng milk tea na sa amin is dark chocolate milk tea. Sa akin naman po is ice coffee caramel macchiato. Sa akin naman is Tokyo cheesecake. Ayan, so, as you can see, ang dami na namin pinupus kasi nga sobrang Sobrang sarap. Tsaka tamang-tama lang talaga yung pagkakatimpla sa atin. Please yung order. Yes, kaya meron tayong good news. Meron si ate, pero siyang good news para sa ate. Eh, bukas. Bukas, after mo yan. Ang So, nice. meron po sa atin si ate, meron tayong 10% discount for students, 20% discount, by the way,